Kapraningan lamang umano ang sinasabing magiging leader ng oposisyon si Vice Presidente Sara Duterte. Ayon ito kay Senador Amy Marcos na kilalang malapit na kaibigan ng pangalawang Pangulo. Paliwanag ng senador, bagamat umalis na sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte, ngunit wala naman umano itong planong manggulo, mag-ingay o magiging leader ng oposisyon. Alam ko naman na wala namang pagnanais si VP natin na manggulo, ayaw naman niyang manggulo, o mag-ingay o sinasabi nilang leader ng oposisyon. Kapraningan na ata yan. Ayon kay Marcos kasabay nito, inamin ng senador na nasasayangan siya sa pagbitiw ni VP Duterte bilang kalihim ng Department of Education, DepEd. Dahil marami na rin umano itong magandang nagawa sa loob ng 2 taon. Sa kabila nito, naunawaan niya umano ang naging desisyon ng pangalawang Pangulo. Naintindihan ko naman siya, bugbog sarado na siya at hindi na angkop na magtatrabaho siya sa gabinete kung walang ginawa sa kanya, kundi upakan siya. Wala na siyang ginawang tama palagay ko. Very toxic environment na. Pagsiwalat pa ng senador. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na hindi na siya tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete sakaling alukin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangako rin itong hindi sasawsaw sa 2025 midterm elections, kaya wala siyang i-endorsong kandidato sa pagkasenador sa tiket ni Pangulong Marcos at maging sa mga mamanukin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Pakiramdam ko po ito yung isang tagumpay sa lahat ng mga babae at bata na nagdaing tungkol sa POGO. Tagumpay din po sa mga whistleblowers na sa nakarang 4 na taon ay nagsumbong tungkol sa totoong kwento ng mga POGOs. Tagumpay din po sa dumaraming mga government agencies na tumutulong sa aming investigasyon tulad ng PAO, yung NBI, and of course mga government officials na nagsalita bago pa nitong SONA laban sa POGO, ang Finance Secretary, ang NEDA Director General, yung mga business organizations din na nagposisyon laban sa POGO. Actually, tayong lahat ng mga Pilipino, alam naman natin ating mga kababayan at pati netizens ay sumubaybay talaga dito sa investigasyon at dinagdag ang kanilang mga boses laban sa POGO. Nung matapos natin marinig yung SONA ng Pangulo, kumusta po para sa iyo, lalo nagkaroon na ng stand ang Pangulo dito sa POGO po? Well, dati ng isa sa kaunting mga policy areas na kasundo ko si Presidente yung sa West Philippine Sea. Kaya masaya ako na binanggit nila ulit yun. At higit na masaya na pumosisyon sila laban sa POGO na effective today, banned
mag-wind down na hanggang katapusan ng taon at simulan ng hanapan ng ibang trabaho yung ilang tens of thousands sa mga kababayan natin nagtatrabaho doon. Pero din, meron pa sana ibang mga paksa na natalakay sila na tahimik yung kanilang SONA, lalo na tungkol sa ekonomiya, agrikultura at energy, edukasyon din, health din. May point na sinabi nila tungkol dun sa problematic drug use na extermination was never part of the solution. Kaya nakaka-disappoint, hindi nila itinuloy, tahimik sila tungkol sa International Criminal Court. Kasi kung extermination ay hindi bahagi dapat ng solusyon sa droga, extermination ang ginawa ni Duterte. So dapat singilin siya sa accountabilities doon sa mga pinatay at yung mga naulilang pamilya. Sana nakapagsalita pa si Presidente tungkol sa mga dagdag na issue ng kababaihan at gender, pati na po yung SOGS Equality Bill at yung Dissolution of Marriage Bill. And although magkasundo nga kami sa West Philippine Sea, ilan pa siguro tungkol sa defense, national security at saka foreign relations. Kayo ba man personally talagang inaasahan nyo na magbibigay ng stand ang Pangulo with regard to this Pogo kasi naging maingay itong issue na to, lalo na sa issue ng kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go? I was really hoping, Bongo JC, na magsasalita sila tungkol sa Pogo. Kaya nung certain point ng SONA nila na parang patapos na, akala ko, oh my God, dededmahin ba nila yung Pogo? Yung pala sa huli, ayun yung malaking announcement. Ma'am, do you think ito na yung best time para maihiwala yung regulation and operation ng PAGCOR para dito sa... Magandang issue po yan dahil hindi unang agency ang PAGCOR na nakikita namin sa mga hearing na magandang paghiwalayin na yung usaping regulation at saka yung usaping development or revenue generation. Ma'am, last question na lang. Kung bibigyan niyo po ng grado ang Pangulo, 100 po ang pinakamataas, ano pong ibibigay? Well, dahil ngayong araw ay isang araw na the glass is half full, maganda na inulit nila yung posisyon nila sa West Philippine Sea at maganda yung sinabi nilang ban sa Pogos, pero marami-rami pang mga area, at least 5 na hindi nila tinalakay. At least I would say na 60, so more than half, glass half full. Last year ba, ma'am? Anong grade? Hindi umabot sa 60 last year. So big thing ngayong araw yung pag-uulit tungkol sa West Philippine Sea at yung bagong anunsyo ng ban sa Pogo. Naman ang effect nito sa investigation ng Senate Committee on Women? Malaking moral support ito sa investigasyon namin. So sa 29 nitong buwan, susunod na pagdinig namin, inaasahan ko na iharap na si Mayor Alice Go o Go Huaping, subject ng pag-serve ngayon ng warrant of arrest ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa tulong ng NBI. Nag-imbita din kami ng mga dagdag na resource persons, sina dating Secretary Harry Roque at dating PAGCOR Chair Domingo. At itutuloy din po namin ang aming investigasyon dun sa malabas na may mga parehong tao at kumpanya sa dating formally scam na inimbestiga ng Senate Blue Ribbon sa ilalim ni dating Senador Chair Dick na lumilitaw ngayon, mga pangalan yun. The Senate to approve all the pending revenue measures. So, because it's not totally incorrectable. It's not an error, it's an executive discretion. The key risk there is that Pogo is just part of a small part of a bigger pie called IGL, which is the Internet Gaming Licenses. That's 43 billion or 43% of PAGCOR. 12 billion lang ang Pogo. So, ang ibig sabihin yan, I hope they find a way of banning Pogo without having to affect the IGLs. Yung IGL, legal na I'll show you an IGL. Here. Anybody can play this. Here. This is an IGL. Internet gaming. Well, it's everywhere. Hindi pa rin pwede. Wait, sir, ang stand nyo, ban Pogo, mag-allow No. Ano? I said, well, of course, IGL are legitimate. So I just hope that they will find a technical way of differentiating Pogos and IGL. IGL
hindi na nga nila nagawa na ma-differentiate yung illegal sa legal Pogo, yung pa kayang legitimate IGL at saka the entire Pogo system. Some of which are very legitimate.